Hello guys, nandito na naman ako at ito pag-usapan natin ang mainit-init pa na pinagtatalunan ngayon at ikinatutuwa at palakpakan tayo ng mga didilis sapagkat si PBBM daw ay minus 3% sa kanyang trust rating habang si Inday Sayad ay tumaas pa daw. Okay, ito ang aking opinion dyan guys wala namang problema kung tumaas o bumaba, ang presidente pa rin ay si PBBM. Pangalawa, hindi naman kakandidato si PBBM, hindi naman siya tatakbo presidente uli sa 2028 dahil hindi inaalaw ng batas. So dapat lang si Inday Sayad ay magpataas ng kanyang survey. Ang problema, guys, ang nag-survey nito ay SWS. Ang SWS at ang False Asia, ay meron silang rapor at integridad na negatibo. Bakit? Itong mga ito, na mga survey firm na ito, ay mga nasangkot sa panahon ni ERAP at nasangkot sa panahon ni Pinoy about sa pagbili o pagpapaganda ng survey na sila ay mga nabayaran. I-research nyo na lang. Lalo nung panahon ni ERAP. So ito ay mga bayarang survey firm talaga. At ito ay wala itong mga... Hindi ko masabi kung ito bang survey. Kaya hindi ko ginagamit ang SWS at ang False Asia. Bakit? Dahil ito ay wala akong rito, wala akong kabilib-bilib at wala itong integrity. Ang tinitingnan ko laging survey lang itong galing sa Okta Research. Pero ito sa False Asia at saka dito sa SWS tsaka yung kay Tikiya ay nakapuro di. Yung Publicos, nakapuro di. Klarong mga bayaran niya. Pero ito ang sa akin. Ano naman? Ang presidente si PBBM pa rin. Pangalawa, yung survey na yan nagpapakita ba yan ng katotohanan sa ground? Remember, 1,200 raw yung kanilang sinurvey at mataas na porsyento ron kinuha nila sa Mindanao. Pero ito, ang tinatanong ko, sige, mataas pala sa survey. Teka, nagre-reflect ba sa katotohanan sa inyong mga rally ang survey ninyo? Bakit kung mataas pa si Inday, bakit ang mga nagrarally lang sa inyo 4,000? Bakit hindi kayo makabuo ng isang rallying solido na hindi kayo sasawsaw sa INC, hindi kayo sasawsaw sa mga ibang grupo, at hindi kayo makikihalo at makikisali? Mga didiles, ang tanong ko, bakit hindi kayo makapag-rally ng solid? Bakit yung rally ninyo 4,000? Yung 4,000 nyo, refleksyon na ba yan ng mamamayang Pilipino? Nakakalimutan ninyo yung tunay na rally, na mga nangyayaring rally, galit kay Inday Sayad. Tapos sasabihin ninyo, paano magiging mataas? Paano magiging mataas yung survey na hindi nagpapakita ng tunay na katayuan sa grounds. Di sana kung mataas si Inday Sayad sa survey, di sana ang taas ng mga rally ninyo. Ang daming umaatid. Natanong, bakit wala? 4,000. Yung mga nagrarally na marami yan, yung mga yung galit kay Inday Sayad Ang sigaw, resign Sayad, impeach Sayad. Dito guys, sabi ko nga sa inyo, part ito na paggaganahin na nitong mga ito ang kanilang mga pera. Para sa akala naman nila, madadala nila ang taong bayan. Kahit gumawa kayo ng mga fake na mga ganitong mga result na mga survey at mga bayad na mga survey na ito, hindi ninyo kaya, hindi na ninyo makukumbinsi ang maraming tao ngayon. At patunayan nyo kung talagang marami kayo. Sige nga, mag-rally nga uli kayo. Palampasin nyo nga ng 4,000. Yung napakalaking rally ninyo nung ginawa nung November, yun ang pinakamalaki ninyong rally, At ang rally nyo, umabot ng 4,000. Ang iba pa rin, magtitinda ng balot at magtitinda ng tubig. Paano nyo ngayon sasabihin na mataas at malakas si Inday Sayad? Patotohanan ninyo sa grounds. Patotohanan ninyo yan sa mga rally ninyo kung talaga makabuo kayo. Hindi nga kayo makabuo Sa trolls nga lang kayo marami. Isipin nyo, paus na sa panawagan yung mga vloggers ninyo. Tapos darating wala pang 4,000. Wala pang 4,000 kasi yung iba rin vendors. Kaya pabayaan nyo lang itong mga survey na ito. Pero tulad ng sinabi ko, Okta Research ang hinihintay kong survey. Regardless naman kung ano pa man ang survey, ang presidente ay si PBBM pa rin. Yung mga survey na yan, iuupo ba niya si Inday Sayad? Magiging presidente ba si Inday Sayad? Utot nyo! Tangalan talaga kahit mga bobo. Yun lang. Sa mga bobo didilis siya, tatay nyo ay karton. Tanga-tanga.
Manatili kayo mga bobot may science sa mga may science. Lagi high blood. Bye!